Good day, brothers and sisters in Christ. Welcome to our Sunday online worship service via Facebook and YouTube Live. We are so glad that God gave us this wonderful day to glorify and honor Him. Kumusta naman mga igsoon? Gimingaw na kay ko ninyo ba? Despite this pandemic, nagihapon ta, nagkahiusa o nagpabiling malig-on. So sa atong pagpadayon, magampo ta. Let us pray. Heavenly and loving Father, Creator of heaven and earth, our love and our hope, we come unto your presence to seek and glorify your name. Thank you for the love, care, and the gift of salvation. Though we are not worthy enough, though we are sinners, but still you shower us with your unending love. Bless those who seek your name. Bless these people who give their time to be here with us. Bless our speaker, Lord, that you may guide him and give him wisdom to share your word. In this we ask, in the mighty name of our Lord Jesus Christ, our Savior. Amen. For our call to worship, it is found in the book of Psalms, chapter 95, verse 1 to 11. It says, I'm using NIV, "Come, let us sing for joy to the Lord. Let us shout aloud to the rock of our salvation. Let us come before Him with thanksgiving and extol Him with music and song. For the Lord is the great God, the great King above all gods. In His hand are the depths of the earth, and the mountain peaks belong to Him. The sea is His, for He made it, and His hands formed the dry land. Come, let us bow down in worship. Let us kneel before the Lord our Maker. For He is our God, and we are the people of His pasture, the flock under His care. Today, if only you would hear His voice, do not harden your hearts as you did at Meribah, as you did that day at Massa in the wilderness, where your ancestors tested me. They tried me, though they had seen what I did. For 40 years I was angry with that generation. I said, they are a people whose hearts go astray, and they have not known my ways. So I declared an oath in my anger, they shall never enter my rest." For our opening song, let us sing Basta Ikaw, led by Tabas Family. Tanan ako nga suliran, ikaw nagkatabang. Ikaw akong kinahanglan, kay ikaw manamong Diyos nagamanan. Ikaw ang akong gisaligan, sa tanan ako nga suliran, ikaw nagkatabang. Ikaw akong ikinahanglan, ikaw manamong Diyos nagamhanan. Pagkanindot nga mo daig sa ngalan mo, Kristo, tanan ikinahanglan ko, anaa kanimo. Pagkanindot nga mo daig sa ngalan mo, Kristo, walay kahadlo ko kabalaka. Bisan wala to ang problema, basta
basta ikaw, Ginoo, anaan. Ikaw ang aking isaligan sa tanan ako nga suliran, ikaw nagatabang, ikaw akong ikinahanglan, na ikaw man among Diyos kagamhanan. Pagkanindot nga mo daig sa ngalan mo, Kristo, tanan gikinahanglan ko, anaa kanimo. Pagkaninod nga mo daig sa ngalan mo, Kristo, walay kahadlo ko kabalaka, bisan wala to ang problema, basta ikaw, Ginoo, anaan. Salamat sa gugmang, O Diyos. Salamat sa pagpangga ka namo, sa pagprotekta ka namo sa kadadlaw. Salamat sa pag-provide sa mga kinahanglan sa kadadlaw. Salamat sa pagdiya ka namo sa matarong na dalan. Tungod nimo, tungod sa imong galuwasan, ang ngayon gagayod na pagadaygon o pagkasimbahon, among Diyos. Pagkanindot nga mo daig sa ngalan mo, Kristo, tanan ikinahanglan ko, anaa kanimo. Pagkanindot nga mo daig sa ngalan mo, Kristo, walay kahadlo ko kabalaka, bisan wala to ang problema, basta ikaw, Ginoo, anaan. Basta ikaw, Ginoo, anaan. For our special song, to be presented by yours truly. Even when
blood was shed for me. There's no greater love for me. You have overcome the grave. Your glory fills the highest place. What can separate me now? You turn the veil. You make a way. When you said that it is done, you turned the veil. You made a way. When you said that it is done. At the cross I bow my knee, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave. Your glory fills the highest place. What can separate me now? Mga igsoon ko diha sa Ginoo, maayong buntag. Kumusta naman mo? I hope and pray nga despite what we're facing right now, ay mo sa maayong kahimtang. Positibo sa panghuna-huna ha, sa mindset. Dili sa positibo sa COVID, but positive mindset nga diin kining tanan molabay ra. Mindset nga diin we have a God nga who is more powerful, who is above everything. So we have a God nga who is in control of everything. So dapat mo na tong mindset mga igsoon. So yeah, I hope sooner or later nga makahimo kita sa face to face nga pagsimba, no? Maybe will take more days pa na siya, and it depends on the sa pagtugot sa government, but yeah, positive ta magunahon na nga mabot balik ta yan yung panahon na. So we are all excited nga diin kinumustahay ta, shake hands gid ba, literal shake hands. So well, yeah, on in a setting nga diin kanang live good bitaw, live good ta. I mean face to face gid ta ba, dili kay para karon kamuray nakita nako ako kita ninyo. So but anyway, maabot na ta na, mabalik ra ta na. So nining kabuntagon mga igsoon adlong Domingo sa atong pag simba karon, doon na kita gikutlo or we took a passage from the book of Colossians nga atong himuang pundasyon sa atong mensahe karon. So this is a quite familiar verse for everyone, so maybe na-memorize na ninyo. So it's in Colossians chapter 3 verses 1 to 2. So ang pulong sa Ginoo nagaingon din hino, if you then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. Set your affection on the things above, not on the things on the earth. So mga ison, kanang duha ka bersikulo atong gibasa di pala mang dugay. Mukha na itong foundation sa atong message karon. So before tayong padayon, dolon sa nato itong Ginoo, mga tag giya o kalam aron kini sabtan gyud nato sa yano lamang o mahimong ma-apply sa ginabuhi. So let's pray. Great God and Heavenly Father, Lord, we are so thankful for another day of our lives. Lord, we thank you for everything that you have done to our lives, the guidance, Lord, the protection. Thank you for the blessings, the family, our work, our the good health, oh Lord, and all the unmeasurable and mga butang nga diin wala na mo na recognize as blessings, but we know, Lord, that you are giving this from time to time sa kinabuhi. Lord, mong gipangayo ang imong pag-iya karon samtang magatuon kami sa imong mga pulong, Ginoo, nga pamalandong kami sa imong imong gusto bati nga ni kanamo. Gusto nimong masabtan na mo, Lord, na about sa passage nga dili pa lang na mo dugay nga gibasa.
O Ginoo, magagiya ka namo, magahatag ka namo landag sa among pangunahuna. Give us the heavenly wisdom, O Lord. We know nga limited ram capacity, and we know that these are your words nga diin holy and lawom gid ang hugutan ani Ginoo. Kumbaga in our human capability dili iyano namong matugan. So po sa Lord, ang among kining tanan among ginatugyan kaning mamahan. In the mighty name of Jesus we ask and pray. Amen. So mga igsoon, sa dili pa lamang dugay no atong gibasa ang Colossians 3:1-2. So familiar verse. So kini nga verse mga igsoon, klaro kaayo nga aside nga kining kani nga suwat sinuwat ni Apostol Pablo ngadto sa mga tao diha sa Colossus, no, but klaro kay dire nga kini nagahatag og mensahe ngadto sa mga tao nga niluwas o baga nabanhaw ban kang Kristo, which is kita mga magtotoo diha kang Kristo. So himon ato kining tukaron mga igsoon, perminti nato ni siya ma-encounter nga verse, or shall I say nga very often nga makita, madunggan, mabasahan. So I hope nga dili na ninyo sa tuwa, but at the same time sa gikaingon ko na lawom ang pulong sa Ginoo. Adunay mga daghang butang o daghang mensahe sa kamubo sa verse, doon na kanay dakong mensahe nga gusto ipabati sa tuwa. So ato kanang tukaron karon mga igsoon. So when we talk about this passage, kung ato ning paghisgutan mga igsoon, nay anindot kaayo diri nga gusto ipahimo sa Ginoo sa tuwa. So nay kumbaga there is a task, kumbaga there is a command here ani nga verse no, ani duha ka verse. So makita na to diri sa duha ka verse nga there is a specific direction, kumbaga adunay gusto ipabuhat sa Ginoo nga diin maoy sa ato pa kung kita ninuwas munay angayan natong paghimuon. So gisugdan gyud niya ang kaning verse no, if you didn't reason with Christ. Actually mga igsoon, wala na siya kumbaga wala ga question sa imong kaluwasan, ha. So kumbaga kung imong basayon, kung luwas man ka, dili ning ana atong pagka translate dapat sa Bisaya na, kung luwas man ka mura man gi-question ka luwas ba ka o i-question ka kung nabanhaw makauban kang Kristo. Ang kung i-translate na ito mga igsoon, tungod kay nabanhaw man kauban kang Kristo. So diha no, ningana atong pagka-translate dapat ana sa Bisaya, tungod kay kita nabanhaw man kang Kristo, kining mga butang atong himuon. So muna karon mga igsoon kining atong mensahe, atong kining let us entitle this pursuing the things that truly matters. So pursuing, running after something, no. So atong paninguhaon, okay, maninguha kita sa mga butang nga aduna gyoy hinungdan that truly matters. So mana gina sa atong pag-translate sa Bisaya sa atong theme. Again, atong theme karon is pursuing the things that truly matters. Okay? So, mga igsoon, karon nga pandemic, kanya-kanya, kumbaga, daghan klase-klase atong ikabisihan, no? Kay, maybe, ang uban, from their job before, siguro lahi na ilang venture ba? So, daghan kong nakita nga, nagnegosyo na lang. So, nausap na ilang mga gibuhat ba before the pandemic. So, even kita mga Kristohan, mga kaigsuonan, daghan sad sa atong mga routine nga naandan nga nausab sad tungod aning pandemic. So, niagi ta og ako personally niagi ko og work from home for 3 months. So, naara sa balay. So, pag mata di na kinahanglan maligo.
pwede na magtrabaho. Okay? So, naman kausapan sa mga ko ano. Usahay, di na maligo, mahap na lang, di kaligo. Pagkaugma, mata na po, di maligo. So, duha na kadlaw iligo. So, again, muna yung mga sa ko pa, new normal na kunuhay. So, orag nalahi ang routine na to ba? So, instead nga mo biyahe pa ta, ready na itong trabaho na diha. So, sa ato sad nga mga, aside from the work, atong mga ginahimo, matagadlaw. Usahay, some of us, mata, luto, kay mga nanay no, luto, dayon hatod sa mga anak sa eskwelahan. So, wala na sa nanay tabo. Kaya, dili naman allowed ang face-to-face classes. So, daghan sad ang medyo na-divert ang ilang mga oras dito sa social media. Kay, mas ni saka man ang use sa internet. Kumbaga, more on online naman ang atong mga serbisyo sad. Pa-deliver ta online, at sa ba, tanan halos online na tanan. So nakita kay ko gabi sa unsa to nga kuan or the other day nga mga ruling sila kay padong naman tag Christmas so sa atong mga naga-practice anang kuan ano pangaruling online na sad. So well, everything nagausab. So ang akong question mga igsoon sa ato karon as Christian, unsa may top 3 nga mukhaon sa atong oras? Unsa may top 3 nga kabisihan nato? So di naman ta kaadtog simbahan. So di naman ta kaadtog simbahan every Wednesday, every Sunday. Okay? So kung kabantayan ninyo mga igsoon, atong worship service maximum ra isa ka oras. Nabiya ta daan sa balay. So, amo na akong pangutana. Nausab gyud ang management nato sa time. Now, akong question is unsa may nikaon sa imong oras karong panahon? Top 3, ayaw lang tubagal lang sa inyong kagalingon diha. Unsay top 3? Unsay na-dedicate nimong oras top 3 karon nga panahon? Okay? So, kita lahi-lahi ta. But I hope ang number 1 diha ang Ginoo gyud. So, when we talk about priority maginato ang Ginoo, but when we talk about allotting time, kita ra na sayod kung unsa kadako nga oras atong gihatag sa Ginoo i-compare sa uban nga mga butang. Now, adunay sa article mga igsoon nga nagaingon, if you find yourself loving any pleasure better than your prayers, so sa akong question ganina, I hope ang prayers usa sa imong top 3. So but nagaingon diri, if you find yourself loving any pleasure better than your prayers, any book better than the Bible, so karong panahon na ta daghan na tag time basa Bible, and a person who is better than Christ, or indulgence better than the hope of heaven, so dapat daw ta maalarma mga igsoon. So kumbaga, kung nabantayan imong kaugalingon nga mas daghan naman imong time ani kaysa pagampo, taas na imong time sa pagbasa sa post sa Facebook kaysa pagbasa sa Bible, or shall I say, mas taas na mong time sa paglantaw og mga movie kaysa paglantaw og mga worship service. So, angay daw ta maalarma mga igsoon as Christians. So, ano kailangan ta maalarma? Because in the Bible, adunay usa ka character diha nga itawag siya worldly man, is being tagged as a worldly man kay he was an active kaning companion ni Apostol Paul, no, bas gibiyaan sa tawhanan kanisa si Demas. So mas gipili niya ang kalibutan kaysa buluhaton sa ministry. So mo tong giingon sa ka article or sa ka paragraph diri nga
kailangan ta maalarma kung nihinay-hinay nag-divert ang atong oras, ang atong atensyon, ang atong mga interest, ang atong mga hobbies, shall I say, kanang perminti na to gihuna-huna. So mga hilig na to, kung naghatag na to kalipay, kung nag-slowly na ganina mo divert na sa lain, no? Nga dili na related diri sa atong pagkakristo, ano dili na related kang Christ, maalarma daw kita mga igsoon. So why? Basig pwede ta nga maparehas ka Demas, okay? Now si Demas, usa ka aktibo nga kompanyo ni Apostle Paul, but gipili niya ang kalibutan. So sometimes we call these people as worldly nga mga tao. But mga igsoon ko, ang worldliness dili nato na makita inta nga kaning mga tawhana dato kayo kay mo ilang gi banatan nga makuha sila mga posisyon kaptangan diri sa kalibutan. Mga kalibutanon gini silang mga tao, enjoy nila ang kuan, grab nila ang opportunity nga mudato sila, nagtigom sila wealth diri sa kalibutan. So but if we define worldliness is not the sum of what you have on earth. Kung ikaw dato ka, kung imong possession milyonaryo na ka, imong net worth is so big na, dili ka basta-basta ingnon lang nga. Kumbaga, not automatic nga tawagon kang worldly, kay daghan kag possession diri sa kalibutan. But ang worldliness, my son, is the degree nga kaning mga possession nimo nagkontrol sa imong kinabuhi. Okay? So pwede man nga like Manny Pacquiao. Mention lang si Manny Pacquiao. Is very wealthy, no? So kay mga balay. So kailan ka nga so si Pacquiao nga sa man niyang balay. So iyang kwarta na gi sikusikan na niya. Okay? So but kung taon na ginabuhi ni Pacquiao, he's having this all this stuffs, no, all these mga possessions, mga kanang high end gid nga mga balay, sakyanan na. But look at how these things being associated sa iya. Wala siya nang pagkontrol ani, wala siya ingon nga di na lang siya mabasa ng Bible kay he's enjoying his car, he's enjoying his mansion. Walang tao ni mo magsuon, kayo sila, even sila pa ang whole family gid, dungan gid sila og basa tuon sa pulong sa Ginoo. So it's not about unsa ka daghan imong possession, but unsa ka gina-control ana mga possession nimo. As long as you are still in control of that, dili ikaw mo gi-control, murag kumbaga sige naman noon kag huna-huna mabalaka ka sa imong mga business ana, mas niuna pa nun nimo, that is a worldly kuan, that is part of being worldly, that is worldliness. However, kung gimanage sa nimo tarong, you are not considered as worldly. So mo nagiingon mga igsoon nga kanang for the love of money is the root of all evil. Wala diha giingon nga ang pagbaton o kwarta usa ka sala or usa ka sa to pa root of all evil. So kumbaga dili sinugdanan sa pagkadautan. But ang imong gugma diha sa kwarta. So same gihapon sa mga posisyon. Imong gugma diri sa unsa nga diri sa kalibutan. So that will tell, or that is the measure of worldliness. Okay? So diri balikan nato ang Colossians. Ingon diri, if you then risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. So hunong ta diha. So diha mga igsoon, nakita nato ang gusto ipahimo sa Ginoo sa ato. So let's underline the word seek those things which are above. So maigsoon ko sa Ginoo, while napatas kalibutan karon, nata diri below, mo nagingon nga living
living as if we are above while we are still below. So while napadali sa ubos, patang atong unahon na nakasintro na dito sa taas, seek those things which are above. So aron daw ma-divert, kumbaga aron daw dili kita mapareha kan Demas. So dili kita mabutang ani sa risk sa worldliness. Ang atong mga hunahuna dapat, or ang atong pangitaon katong butang nga nas taas, dili ning butang nas kalibutan. So mga igsoon ko sa Ginoo, na nahimo kining usa ka pangutana sa usa ka participant sa among Bible study no nga unsa man ning nasa butang, unsa man ning mga butangan nasa itaas nga atong pangitaon. So gi-specify pa sa Bible unsa kini mga butanga. So may igsoon, adunay kabalo kita nga unsay nasa taas, those are spiritual things. So mga butanga din adunay eternal value, kumbaga. So it doesn't include sa mga butang na diri sa nasa kalibutan. Kasayt man kita. Once nga biya kita ni kalibutan, wa kita idala bisag gamay. Bisag ka na imong wedding ring diha. Di na nimo bilin na diri mga igsoon. So seek those things which are above. Unsa may naa didto. So adunay pipila nga gi-mention diha. Okay? Unsa pipila nga gipang mention diha. We are being told that adunay ginatawag og once we depart from this life, this here on earth, adunay nagahulat sa ato dito nga reward. Naay gitagana sa ato, depende sa unsay angayan sa ato nga reward. So napoy wala gyud reward sana. So that one, when you are seeking those rewards, so imo nang gipangita ng mga butanga, mangita kag paagi kung kapag you will desire to know how to get that reward. Okay? So that is one, no? Rewards. So mangitaon na nimo, siyempre tuwa na sa langit, di wala pa man nakaron. So di na nimo makita karon, but that would mean nga you have to invest to get that rewards. So rewards has eternal value. Next is adunay gi-mention diha nga position, no? So sa una di na ko malimtan magsuon kanang murag nahimo man na siyang sa kuan pa kanang mga joke, no? So bahala na sa CR basta kay langit. So mga tana sa video to, unsa bitaw mga unsa po'y plastado dito, we have a mansion man dito. So napinay siya mga CR. Mga igsoon ko sa Ginoo, I know heaven is heaven. Bisag asa ka diha nakalugar, heaven is heaven. But ang balang kasulatan nag-mention kini og mga possession dito. So positions nga. So karon natay mayor, natay president ana. So wala gi-mention diha nga nay mayor na president dito mga igsoon. But we believe, and it's being stated here nga, if we suffer, we shall also reign with them, with him, with Jesus. So mga igsoon, naay gitagana sad ang Ginoo dito nga murag sa kuan pa mga trono ba, shall I say kanang murag position, kumbaga unsay angayan nimo ana ba. So we should seek that one, how to achieve that one, how to be there in that position. So dili lang kay mantiniran lang nato ba, dili lang kay mantiniran nato basta kay kabalo ko nga naluwas na ko, okay na muna yung basta bahalag na sa CR or nasa kusiya o sa langit. So that should not be the attitude. That should not be the mindset that you should have. You should strive to be, you should strive to avail, kumbaga, to receive what God has prepared for us in there. So aside from rewards, position, nagasaad ang Ginoo og inheritance.
So we are partakers. So kani nga mga inheritance dito mga igsoon, wala kini gi clear o describe ya sa Bible. In fact, na ay usa ka passage siya nga naghiskot about sa katong pag caught up ni Apostle Paul dito sa langit, no, for a period of time, siguro mga pila to ka oras, but lingon siya nga dili kaasoy sa pulong. So as long as we know that God has prepared something for us in there, so that really worthy of nga pangitao na to nga atong i-desire nga unsaon nato nga makampot kining mga butanga. So we have the assurance na nga once we have Christ as our personal Savior, assurance naman na nga padong ta dito, but what more God has prepared in there kita atong pangitaon mga igsoon. So that speaks about spiritual blessings ng Ginoo. So katong nasa taas. So when we pangitaon nato na mga igsoon ang naa dito sa taas, wow, makabalo kita unsa na kani mga blessings. We also have this we also need to set our affection on things above. Kaning pagpangita o pag seeking is pagpangita, when you set is og sa kuan pa i-desire na to ba, itumong na to ba, itumong na to itong una-una ba. So that's the second part of the command or task nga giingon diri sa atong passage, no? So set our affection on the things above. So although napata sa kalibutan, but ang atong ibutang sa atong kasing-kasing, atong butang sa atong anahuna nga unsay nagahulat nato dito. Okay? So mo bitaw na sa karon mga igsoon, makaingon ta nga ang mga Kristohanon are very resilient. Mao gini number 1 nga resilient, no, despite this pandemic. Kay we are not driven by circumstances man. Kung unsa man ang nasa atong palibot, kabalo man ta nga wa na usab ang gitagana sa Ginoo sa atoa. So nakabalo man ta nga atong direction wa man na usab. So we remain satisfied of what we have. So kung the abundance of living ang atong natagamtaman before, if dili na kana pareha karon, dili kana makausab sa atong satisfaction, kay it should be drawing our satisfaction diha kang Kristo. Diya siyang saad ka na to, sa iyang giandam ka na to. So if we set our affection on things above, no circumstances will distract us here on earth. So mga problema nga ma-encounter nato, mga trials, dili gina makasakuan pa makausab sa atong satisfaction. Dili ka maka-question sa atong kalipay, tungod kay nasayod kita nga ang gitagana sa Ginoo dili gid ka na mausab. So setting our affection on spiritual blessings means that we should fill our hearts with them to the point that we desire to know everything about each of every blessings that is being prepared by God for us, the spiritual blessings. So kita mga igsoon, when we seek those things, when we set our affection, that means nga diin ang desire na sa atong kasing-kasing mga igsoon nga we know that we cannot, di na ito matugkad tanan, but as much as possible we will be able to discover unsang gisulti sa Ginoo about sa iyang plano sa atong kinabuhi. So when we fill our minds with the wonderful truth that we have been accepted in the Beloved, what more can we do but surrender ourselves to the one who first loved us? So kita mga igsoon, sa dihang nasayod kita nga kita napanhaw ban kang Kristo, Jesus Christ was risen and who is now in the right hand of God. Nasayod kita nga diha sab kita padong. So anything, any circumstances,
ang dapat attitude nato is surrender. Surrender lang yun. Surrender our life. Let Jesus, let God be in control. Kay nasayad na kita nga diin once God is in control, we are the destination, what awaits us is really secured or guaranteed. So mga igsoon, after we come to know Christ as our personal Savior, the things of this world that were once so important to us now seem so insignificant. So sa dihang naila na to ang Ginoo, nahimong kumbaga, I count it lost for Christ. Tanang mga butang, wala na ka naibili ikumpara kang Kristo. Mga igsoon ko sa Ginoo, daghan kitang nadunggan nga diin mga kwartahan kay mga tao no, na sila posisyon diri sa kalibutan, but nag-suicide or why direction nila kinabuhi. So that is because wala pa nila na-discover kung unsay tinuod nga makasatisfy nila. So they work hard, trabaho dito, then achieving something, achieving this one, and then later on kita nila kagalingon, wala maghihapon maghihapon ko gipangita. So sa kikaingon pa diya sa kasing-kasing sa katao na kinay buho diya bang so there's a hole there nga si Jesus Christ na maka-fill in. No matter what you will achieve here on earth, kung wala si Kristo sa imong kinabuhi, pabilin kang magapangita, you will never be satisfied. So si Solomon no, sa kabanggitan nga king, naan niya tanan, position, riches, asawa, concubines, but after all, nakita gyapon nila ang kagalingon nga empty kung wala ang Ginoo di asin kinabuhi. So mga igsoon, naatanan diri sa kalibutan lumalabay lang. So busa ang diri sa passage natong gingon isentro itumong natong unahon dito sa taas. Kay dito ang atong padulngan o dito kita mupuyo hangtod sa kahangturan. So to come into conclusion, while there are literally millions of things in this world to occupy our minds, so nagka-modernize ng kalibutan, nagkadaghan ng atong atimanon, trabaho bitaw, pagsugod, I can remember, bago pa ko sa trabaho, okay pa man, relax pa. Nagkadugay, you're being introduced to some other task, mas nidaghan na i-occupy sa imong mind, mas na-busy ka, but whatever it is, unsa man ni kadaghan nga mumbutang mga igsoon, once nga ang imong himuon is pangitaon tong tuwa sa taas, seek those things which are above, set your affection on the things above, not on the things on earth, you'll achieve a peace of mind. Kaya ra kay ning nari sa kalibutan. Dili ra jud ka ma-down mga igsoon, dili ra ka ma-depress. So a lot of people ron kay suffer of anxiety. In fact, akong wife no, so andun na siya issue of anxiety. So maybe it's because of the personality lang. So but thank you sa mga tanan nagampo, makahinay-hinay siya recover. But right now she's still recovering. So karon mga ison daghan ang nag-experience ani. It's because maybe wala pa na shape good ang ilang mindset ba. Unsa gyud ang una-unaon, unsay bugat gyud, what truly matters sa ilang kinabuhi. So maybe na bankrupt ang negosyo, na depressed sila, maybe nawadag trabaho, na depressed sila, but you know kana lumalabay lang biya na tanan. That is not the things that truly matters. That Colossians 3:1 and 2 are commanding us to what to pursue, but we have to pursue the things which are above. So
ano na ko ibili niyo mga igsoon. Sa verse 1, nagahisgot kana og desire. So, when you seek those things which are above, naghisgot kita og unsa imong pangitaon ba? Unsa imong i-desire, unsa imong gusto kabuton. Muna siya sa verse 1. Sa verse 2, naghisgot ka nag-affection unsay himuon nimong drive, kumbaga. Unsay himo i-maintain nimong mindset, kumbaga. So your thoughts, that speaks about your thoughts, verse 2. Sa verse 1, desire. So that will lead us to your thoughts, which is in verse 2. And lastly, when you have that desire, when you have that thoughts, it will lead to attitudes. So diha na makita ang result sa imong kinabuhi. So pakita kag malipayon kay nga mga Kristohanon, bisag ubre, bisan nagkalisod, no, igo-igo rang kita, igo-igo rang kahimtang, but makita nimo sa ilang kinabuhi ang malipayon kana resulte na mga igsoon sa pag-shape nila sa ilang mindset o sa ilang thoughts, sa ilang desire, which is being laid down diha sa Colossians 3:1 and 2. So mga igsoon ko sa Ginoo, muna ginaingon nga there is a Philippians 4:8 nga, finally brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, if there are any virtue, think of these things. So kabalo naman ta nga unsa may mga butang nga bulawanon gayon, unsa kini mga butang nga mulungtad that has eternal value, mga butang man kini sa taas. So I hope nga, and I pray nga Colossians 3:1 and 2, simple verse, common verse, mahimo kining mupuyo diri sa tong kasing-kasing. So mahimong guide nato, no, sa matag adlaw as we continue with our living here on earth. So mga igsoon, atong pasalamatan ng Ginoo sa atong mga pulong karon. Let us pray. Our great God and Heavenly Father, Lord, thank you so much for the words that we have shared with each other this morning. Lord, we continue to pray na ikaw magapamuhat sa among kinabuhi o mahimo gayud Ginoo nga mausab na mo among attitude, among action pinaagi sa pangita na mo sa butangan as taas, and at the same time pag-set sa among thoughts, sa among mindset nining mga butang diin mo gayud ang adunay bili ug adunay eternal value. Kani mo amahan kini among ginampo, ginapasalamatan in the mighty name of Jesus. Amen. Katapusan, o Diyos, awitin ko ang gugma mo. Lumugong himaya sa langit o sa yuta, kantayan, o Diyos, kanin mo lamang. Na ikaw puno sa gugma, nga wala'y katapusan. Diyos, awiton ko ang gugma mo. Ginoong Diyos, mahigugmaon sa tanan. Takos kang daygo nung simbahon nung halaran. Kay ang tanan kong gugma, inatugyan ko kanimo. Kinabuhi ko, O Diyos, kani mo lamang.
tanan. Takos kang daygonon simbahon halaran. Kaya ang tanan kong gugma, igatugyan ko kanimo. Ang kinabuhi ko, O Diyos, kanimo lamang. Ginoong Diyos, maigugmaon sa tanan. Tapos kang daygonon simbahon halaran. Kaya ang tanan kong gugma, inatugyan ko kanimo. Ang kinabuhi ko, O Diyos, kanimo lamang. Kinabuhi ko, O Diyos, kanimo lamang. Ang kinabuhi ko, O Diyos, kanimo lamang.